Ay, magandang tanghali ho mga boss, mga kambing, mga kabunyog. Salamat doon sa dumadagdag na subscriber, no? Lunes Santo po. Mahal na araw na mahal na araw. Bakit naglilitawan itong mga ganitong klaseng nilalang? Hindi ko alam kung sino naglalang dito eh. Huh? Pero palagi ko itong tao na to, hindi kaya kamag-anak ni Kibulo ito. Followers ni Kibuloy din, no? Pakinggan mo natin. Ha? 20 hours ago lang ho ito. At may 11,000 views. Oo. O, pakinggan natin siya. Ikaw? Gumamit ka ngayon? Oo. Wala naman siya amats eh. CBD siya eh. Ano yung CBD pa kayo? Research mo. Nung nagmamaneho ka, gumagamit ka rin. Gumagamit? Gumagamit ako araw-araw. Pagising ko hanggang matulog ako, kahit tumatay ako, gumagamit ako. Sinabi mo hindi ka daw pwedeng hulihin dahil anong dahilan? Bakit? Because under the law, ha? Under the law of God sa Bible, you cannot touch me. I am God, I am Jesus Christ. You're the son of God? Yes. No, I am God in flesh. Paano mo nasabi, sir? Ha? Paano mo nasabi? Pero sir, ano masasabi niya? Pinasasa na kayo ngayon. This is illegal. Kasi? You have nothing against me. You cannot. Sir, ano ba? Lahat kayo, lahat ng kaluluwa nyo akin. Anong religion niyo, sir? Wala akong religion. God lang, God. God. Wala akong religion. Kaano-ano niyo si Mama Mary? Nanay ko, I am the law. Bakit hindi godly? Ako nagde-decide, hindi kayo. Amen. I am the law. I am the way. Lahat kayo, dadaan kayo sa akin para makapunta ng langit. Grabe, no? Mga friend. Mahal na araw, naglilitawan itong mga ganito, no? Hawak din daw niya yung kaluluwa. Kamag-anak nga siguro nito ito. Ito pa isa, oh. Pero mas mukhang parang kalaban na. Di kaya magtatayo na rehilyon yung gago na yun. Mga buwang, ano? Ito pa isa ba? Ito, to. Kalukuhan lang yung supply ko. Hindi na ako makawa. Supply ko. Hindi na ako makawa. Ako, wanted. Ito kayo dito. Oras na pares. Sabi niyo. FBI o kaya kayo? Patuloy nila pumunta dito. Ay, hindi pwede. Kalukuhan lang yung para mapahiya lang ako. Oh, halimbawa, indicted ako doon and I have to be extradited. I have the Court of Appeals, Supreme Court, it will take them 15 minutes to do that. Kung ma-extradite ako. And if I'm extradited, much better. Kasi meron akong document doon. Talo ba ito? Ito ka nang hinaharap nila na. So itong pagpapahiya sa akin, it has made the kingdom more purified, more intact, and more ideal. Grabe, no? Grabe rin to, no? Pero kalahin mo mga friend, pinaniwalaan ng tao to, no? Kasi yung practice namin dito, yun ang kung i-undermine ng mga regulation. Operation Soul kasi, ako lang. Pag iyan na nawala ako, free for all na sila spot at ginagawa sa ibang organization, ibang corporation, ipasok na natin yun para sa kanila temporary. Businesses, construction, aviation, broadcasting, it's a painful of the devil. Revelation 12, there was war in heaven. There was war in heaven on earth. Paano natalo siya ito? Talo pa rin. There is war in heaven and earth, sabi ng gago. Much.
Dapat humuli dito yung mga taga-mental hospital yata eh. Ha? Lalo na, oo. Lalo na, kaya ako tumatawa ako sa mga yung mga pagpahiya nila sa akin. Dahil ng Syria, 72 pages, puro ko. Pero, commercial sex. Wala akong karinig ng commercial sex. Commercial sex. Ano yung sabihin niya? Kahit ano lang na ganyan. Para lang may indictment ka. Para lang mapusasan ka. Yung binabasa ko doon na yung economic sabotage. Oo. Siguro yun. Oo. Pero hindi mo alam yung style ng Amerika. Alam mo yun? Alam mo yung style nila doon? Dahil alam mo ako. Oo. Kang-grupo. Actually, kang-grupo. Kaya pinikira ko kasi para si Saddam doon ang ginawa nila kay Saddam. Gano'n. Salang binilang na si Saddam. Diba? Ano ba yung detergent? Kinikwento naman ng baliw ngayon si Saddam. Ha? Oo, kinakita na siya. Hindi, ano, pagkatapos, okay na, bira na. 1 million ang namatay. The former Yugoslavia, 78 days, walang hit from bombardment. 42,000 ang pinatay nila niya. Syria, 40,000 ang pinatay nila. Civilian. Bomba, walang tigil. Hindi man ako mabomba, kaya expert yan. Pero ang kategori ko, Bin Laden. Ang kategori ko, Bin Laden. Ayan, ang kategory raw niya, Bin Laden na raw siya. Oh. E terorista si Bin Laden, bubuk talaga ito. Kala ko ba, appointed son ka, gago. Ngayon, kategory mo naman si Bin Laden. Baliw talaga, baliw talaga. Pero para sa akin mga friend, yun yung kasing isa, yung kamag-anak niya, na son of God daw siya, in flesh. Eh, may tama ho yun. Oo. May karga. Ito, may rason ho yun eh. Para nabaliw eh. Ano kaya ano nito? Tinitira nito, hindi kaya mas malakas? Ang kategori ko, Bin Laden, the most wanted by the FBI. Anong ginawa? Pinagmalaki pa oh. Ang kategory ko, Bin Laden, the most wanted of FBI. Ang gago talaga. Special hotline. Special hotline, dalawa. Oo, ginawa talaga sa akin. Para sa akin lang. Sabi ko, this is a badge of honor for me. The most powerful country in the world versus Apollo Carrion Tibuloy. Na sikat si Kamo. The most powerful country in the world versus Apollo Carrion Kibuloy. Talaga sikat na sikat ang gago, no? Tuloy mo. Powerful pa ako sa Russia. Powerful pa raw siya sa Russia. Okay na ako talaga. Uy, asan yung mga warrant of arrest naman ito? Senate, Congress. Tsaka sa DOJ, oh. Pagtatawanan lang kayo itong mas na to. Pambihira ako kasi, no, mga friend. Ha? Mag-collab na ho tayo. Kakawalang gana. Minum ho ako milon, eh. Naman ako, kakain ko malamig. Saan kaya? Anong klaseng kabaliwan ng mga boss? Kawawa ang ano. Wala na. Binababoy na talaga. Isa pa yung ano, yung pura luka-luka. O, tignan nyo naman, di ba? Ginawa pa naman niya yung Nazareno. Nagwawalang ganun. Kulong ang bugok. Pero ito, siya raw ang appointed son. Bakit hindi nakukulong to? O, di ba? Maliwanag ho na sira ulo ho to eh. Blasphemy, di ba? Yung pura loka-loka. Di ba? Ginaya lang niya yung patron na Nazareno. Ganon lang siya doon. Hindi naman niya sinabing siya ang Nazareno, di ba? Kulong. Eto si Kibulog eh. Iba to. Sinasabi niya na siya ay appointed son of God. At pinatunayan ni Digong na siya nga ay appointed. Kawawang Pilipinas to.
doon sa ano yung topic ko natin kahapon tungkol doon sa binombang resupply mission na mga Pilipino. Hindi kaya pwedeng magpa-escort tayo sa Amerikano para hindi tayo ginaganon. Total, atin naman yung teritoryo, di ba? Oh. Eto, willing naman ng Amerika na sumuporta sa Pilipinas. Oh, para hindi tayo nagaganon ng ano. Kasi kaya lang tayo ginaganyan ng China, sa totoo lang. Eh, maliit nga tayo eh. Dinuduro, kumbaga. Di ba? Eh, pero kung may makasama tayo malaking barko para sa resupply mission, ibang usapan yun. Oh, di ba? Tsaka hindi ako naniwala dyan. Tsura na yan. Kung talagang kakanayan, di ko manana yan. Oh, di ba? Takot din sila. Kaya lang, yun nga. Payag naman payag. Ewan ko. Kung gagawin ni His Excellency dyan. Kung ako yan diba? Magpapa-escort ako sa Amerikano. Para hindi tayo nabubuling ganun, oo. Yun ang tama ng bomba nung ano. Pag tinama ka sa ibang may mga nasusugatan na, di ba? Baka may biglang tumalsik pa doon, malakas po yun, pressure nun eh. Di ba? Baka may mamatay pa, oh. Hintay pa ba natin ganun? Ha? Oh. Hindi, humingi ka na ng suporta. May gusto naman sumuporta, di ba, mga friend? Oh. Ganang umasa dyan sa sa Duterte, wala na yan. Talagang, tumatawa pa si Digong dyan. Mantakin yun, pinaglaban ni Pinoy, sinalahula ni itong Duterte. Oh, kay Marcos ang epekto. Di ba ganun nangyari? Kay Marcos ang tama. Oo. Ay, magkulab na po tayo. Baka mamaya makaisa ako. Sige. Makaisa pa ako. Isang maganda-gandang tungkol din. Diyan kay Kibulog na naman. No? Kawawa. Ano pa ang klase? Mahal na araw. May mga lumalabas na mga ganyang baliw, no? Actually, yung baliw na yun, yung pinakita ko sa inyo, may sasakyan ho yun, at mayaman daw siya. Oo. Mabuti, ganun lang. Minura lang niya na minura. Meron siyang minumura eh. Balas nung dumating na yung mga pulis, yun, iba na. I am Jesus Christ na pinagsasabi ng baliw. Oo. Buti, hindi na nag-asa eh. Di ba? Magkulab na po tayo. Dasal po kailangan natin para hindi ho tayo talaga malapitan ng mga ganyang klaseng demonyo, no? Oo. At yung bang hindi tayo maapektuhan ng mga ganyang klaseng mga kampo ng kadiliman dito sa lupa, no? Lady Sanita, shout out. Present po, Sir Roque. Gandang gabi po. At kay loving wife mo po at sa aming lahat na sumusubaybay araw-araw po. Salamat, Lady Sanita. Imelda Go, shout out. Kasi naman, sobrang travel nitong Marcos na to. Mas inuuna niya pag lalakwatsa kesa sa to stay home to take care of his country. I wonder whatever happened to the said sheriff, sabi niya. Wala, nanahimik yun. May sumagot, oh. Ito. Tomasa Srowa. Sabi niya, kung gusto mong maliwanagan sa travel ng presidente, panoorin mo ang vlog ni Attorney Rene Bueno tungkol dyan. Magandang makinig sa mga educated at matalinong tao para magkaroon ng kahit konting kaalaman tungkol sa issue. Hoy, sumagot ulit si Imelda Go. I still don't understand kung nakakuha talaga ito ng mga foreign investor or takip butas lang. May Lord, 3-4 foreign trips every year. Tayo lang ang may ganyang presidente. Pati si Romualdez palaging kasama. Pati yata yung mga anak niya and friends.
Ano ang role niyan? When and where is the next trip kaya? I know he's already planning for it. Oh. Sumagot na naman si ano. Nagsagutan sila mga pre, no? Si Tomasaw. Sabi niya, there are many things we don't understand dahil hindi tayo ang nasa posisyon at nagtatrabaho. Bilang presidente, madali kaya kung tayo ang nasa sapatos ng presidente o madaling maghaka-haka at mag-complain na lang. Minsan ang daling pumuna, pero pagdating sa gawa, kakayanin kaya? Oh, ganda. Sumagot ulit si Meldago. Ang ganda sa agutan, no? Meldago ulit, oh. Tell me honestly, ano ba ang talagang nagawa ng presidente mo? Ayun na. Maraming gutom na kababayan natin. Blind ka ba? Ayun, sasagutan sila. Ang ganda. Sumagot naman si Tumasaw. I'm not blind. I'm working hard to provide for my family para di magutom. At kung may konting matira, ay makatulong sa kapwa. Hindi ko siya ibinoto, pero marespeto ako sa mga taong inihalal ng nakararami at tahimik na nagtatrabaho. Rest my case. Have a wonderful day. Okay. Yan mga ano, sarap basahin, di ba? Oh. Huwag kayong papasok dito mga bugok, ha. Ang gandang, yan, ha. Oh. Ladies Anita ulit, oh. Kasama sa ICC warrant of arrest, yan si Botangera Sara. Malapit na ang The End is near. Mabuhay ka po, formerly Senator Antonio Sani Trillanes IV, sa sakripisyo mo para mahuli si Duterte shit at mga involved sa pagpatay nila sa mga biktima. God bless po, Senator Trillanes IV. Kalat ni Baya, shout out, ha. Shout out, Akira Milus. Sabi ni Kalat niyo, hello, Miss Akira Milus. May you have great day. Ingat. Oh. Kalat ni ulit, good evening, Karoke. Bakbakan mo na. Karoke, sabi. Perlatan, shout out, ha. Loud and clear ang posisyon ni BP Sara. Pro-China siya. Sa dami ng nagsasabing traidor ang tatay niya, wala pa rin siyang statement na hindi totoo ang aligasyon nila. Totoo. Silence means yes, di ba? Perlatan ulit, oh. Mataas pa rin ang rating niya. Kaya kung siya ang magiging presidente, ihanda na natin ang ating mga sarili na babalik man tayo sa dati at kaya nating mabuhay ng tahimik. Perlatan ulit, oh. Magsasama-sama tayong lumaban para ipagtanggol ang kapayapaan at huwag matakot sa gobyernong gaya ng dati na puro patayan at pananakot at walang paggalang sa kababaihan. Oh, CD kong yun. Perlatan ulit, oh. Sino ang mga supplier ni BP Sara? Ha? Sino ang mga supporter ni BP Sara? Mga DDS na hindi maintindihan kung sa totoo or kasinungalingan? O Arlene Tayam, shout out na ka. Gandang gabi po, tatay. And to your family and mga ka-warriors. O ano ito? Sherlyn Pitalbero. Sherlyn Pitalbero, welcome to the club. Sir, sa totoo lang, matapang lang naman po ang mga trapong politiko yan dahil nasa pwesto sila at marami silang perang nanakaw sa kaban ng bayan. Pero pag wala na yan sa pwesto, mga duwag din ang mga yan. Baka magtago at takasan din ang batas pag pinapanagot na sila sa kanilang mga krimen. Stay safe to all, sabi ni Sherlyn Pitalbero.
Arlene Tayam ulit to. Yan ang BP ng Pinas. Nakakahiya ka, Sara. Di ka matinong tao ang ginagawa mo, Sara. Tama si Trillanes sa mga sinasabi tungkol sa mga Duterte. Kaya ang sinasabi ng mga nasa ibang bansa ng mga Pilipino, nakakahiya na maging Pilipino ngayon dahil sa pamilyang Duterte at Kibuloy. Totoo. Ha? Yan ang totoo. Arlene Tayam ulit to. Dahil nanalo yan, dahil sa disinformation, red tagging, at iba pang kademonyuhan, at iba pa, madaming tanga ang napaniwala nila. Totoo yan, daming tanga. Ito, Imelda Aguilera. Welcome to the club, Imelda Aguilera. Sabi niya, God bless and protect our beloved President Bongbong R. Marcos. Oo, Bongbong ito. Arlene Tayam, sabi niya, yan na, survey na, yung survey na yan, di ako naniniwala, mind conditioning, at ang survey na yan, yung mga kampo nila, totoo. Debrado Ludovico, pro-China yang si Sarang walang AIDS, walang pakinabang ang bansa. Bonget, ipakita mo na isa kang Marcos, sibakin mo na yan si Tambaluslos. Tabla-tabla na ang laban. Tigilan mo na ang pag-alis-alis, sayang na ang pera. Tayo dyan. May sumagot. Si Librado pa rin pala. Sabi niya, sa kapal ng mukha niyang si Sara Botangera, hindi yan magre-resign. Kaya dapat dyan ay sibakin. Gaya na sinabi ko, tabla-tabla na ang laban. Sang-ayon ako sa dyan, friend. Para maging warning. Total, nagsisibak naman sila, di ba? Sinibak nila di ba? Kaya nagagalit si Victor Rodriguez, sinibak. Si Zoraida, sinibak din, Zoraida ba yun? Sino ba yun? Kalimutan ko yun. Yung babae na yun. Hawig ni Zoraida eh. Arlene Tayam ulit to. Ilan si Zoraida? Attorney yung babae, man. Attorney, ewan ko, kalimutan ko. Madali ako makapalimot sa pag kamukha ni Zoraida eh. Arlene Tayam ulit to. Dapat salain ni BBM ang mga tao niya. Dapat. Lalo na yung mga bodyguard. Baka isa dyan ang magpahamak sa kanya. Kung nakakuha yung national defense. Kung nakakuha yung national defense, malamang mas lalong naging agresibo ang China. Totoo Tsaka kung binigay kay Sara yung national defense, baka naging successful yung rally sa Liwasan Bonifacio. Sa palagay niya, mga friend. Wala lang militar na pumatol dun eh. Di ba? Ni Boy Scout, wala. Joel Madrona, shout out. Paranoid na yan. Atat ng makaupo. Yeah. User, sabi ni user. Sang-ayon na walang delikadesa, sabi niya. Ito, Elvira Villanueva, shout out. Senador Trillanes, magpresidente ka na para matapos na ang gulo sa bayan natin. Wala. Tatalunin pa siya ni Kimo, So ito, Joel Ugdang. Welcome to the club, Joel Ugdang. Sana balik senador si Trillanes, sabi niya. Hindi natin alam kung anong gusto niya eh. Pero yun din, sana naman, puterigis na. Matuto naman na kayong bumoto. Putek ko. Sayang yung mga utak nyo. Simpleng-simple lang naman pagboto, di ba? Anong tinapos itong ating ilalagay? Anong kwalifikasyon? Kurak ba to? Whatsoever. Ang hirap sa inyo, mga tanga-tanga kayo. Alam niyo nang gago eh. Binoboto nyo pa. Ayan ang nangyayari. Tapos ngayon, wala, di ba? Pumili kayo matinong kandidato. Gunggong naman. Army Aquino, shout out.
Basta't kakampi ng mga incheck, siguradong guguho mundo natin. Hindi mananalong presidente yan si Sara. Alam na ng media record, alam na ng madla ang record niya. Wala tayong mapapala sa lahi na yan, makasarili, kaya hindi nagtatagumpay ang na maging presidente ng Pilipinas. Mag-resign ka na para sa gumanda naman ang DepEd sa pamamahala. Resign ba ka mo? Hindi mag-resign yan. Ito. Piyoto Pio Torre Campo. Welcome to the club. Yung mga supporter ng mga Duterte, sana matauhan na dahil mga traidor sila na kunwari mahal nila ang Pilipinas, pero kapag binabalasuba sa tayo ng mga tsekwang West Philippine Sea, wala naman silang sinasabi. Pumapalakpak sila. Manigas kayo, eto inyo. Ayan yung mga tropa namin, sabi. Marcelo Santa Ana, shout out. Mataas ang rating niyan kasi magaling magbayad yan. Totoo, niniwala ako sa dyan. Cassandra Daisy, sabi niya, shout out sa'yo ha. I don't agree with Trillanes. I don't agree with Trillanes sa strategy how to handle Sara. Ano yun? Let the house burn down before you take action? No, kailangan proactive. Tulad ang sabi ni Vlogcaster, nasa first base pa lang si Sara, dapat nasa third base na si PBBM. Ewan ko nga ba dyan, friend? Mas bilib ako kay Romualdez. Tanggal si Gloria as deputy nung nalaman na gusto nila i-kudeta ang Congress. Pag gusto ng People's Initiative, ayun, pumasa sa Congress, fast and furious. Si BBM naglalaro pa. Gayahin niya ang pinsan niyang si Martin na may conviction. Kaya pati mga investor natin laban bawi rin. Ipakulong mo si Dingonyo, Kibuloy, Tebes at Bantag. Doon mo makikita ang tunay na ugali ni Sara. Totoo yan. Babanatang sa harap-harapan, mas may confidence pa si First Lady. Pinapakita niya kay Sara na hindi acceptable ang mga action ni Sara. Oo, di ba? Tama. Tanggalin din si Remulla at palitan ng Justice Secretary dahil isa siyang politiko. Protected pa rin ang mga kaibigan niya, kaya laging failure ang justice system natin. Tulad kay Tebes, mas matalino ang mga lawyer ni Tebes dahil mas handa sila ang susunod na hakbang para hindi makauwi sa Pilipinas. Di sana ginaya ang Amerika na frozen ang mga asset niya para hindi makapagbayad ng mga kurap. PBBM, sibakin mo na ang mga politiko tulad ni Remulla at Sara para magkaroon ng bagong Pilipinas. Kung gusto mo ng bagong Pilipinas, PBBM. Pero kung ganyan lang, puro wala. Di ba mga friend? Libra Girl, shout out Itong si Sara, fake traidor na BFF ni PBBM. Kung talagang BFF niyang si Bongbong, bakit di niya pinipigilan ang tatay niya at kapatid niya sa pagbanat kay BBBM? Kaya nga, nag-prayer rally sila, idinamay pa ang Diyos para puntahan ng tao ang totoo, batikos rally para magalit ang tao, patalsikin si PBBM para siya na ang maupo. Yan ang BFF na ahas, nagkukunwaring kaibigan. Di ba? His Excellency ka pa naman. Ano ba yan? Di ba nararamdaman? Ginagago ka na, ikaw naman. Singitan tayo, alam ko Carlito Cortez, welcome to the club Tama si FPRRD, friends to all, enemy to none.
bullying ng China dahil pumanig si BBM sa Amerika. Ewan ko sa'yo. Sabi ko, bawal mag-comment dito na walang saysay eh. Anong tama si FARD? May ginawa bang tama yan? Wala. Marcelino Santa Ana, shout out. Shout out ko na kanina. Ang laki ng nawala sa bansang Pilipinas nang hindi ma-re-elect ang favorite kong senador, Sonny Trillanes. Kung pwede, ikaw na lang ang tumayong standard bearer ng oposisyon. Ikaw na lang ang tumakbong presidente sa 2098. Sabihin nyo lang, mag-aambag-ambag kami sa pondo. Ipangako mo lang, hahabulin mo ang mga magnanakaw sa mga nagdaang administrasyon ni Digong Duterte. Kasi doon maraming anomalya. Senator Trillanes, ito si Marcelino Santana. Ito. Marlene Abarrientos, welcome to the club. Ay nako, sa DepEd, nga. Siya walang alam, utak lamok, pro-China. Yan kaya dapat impeach. Sabi niya. Wala. Dapat ba impeach ha? Si Bakinahan. Marcelo Santa Ana ulit. Maaga pa naman, Karox. Malay natin biglang magbago desisyon ni Senator Trillanes. Tumakbo siya sa mataas na posisyon. Handa po kaming mag-donate sa pondo niya bilang presidente. Paging Senator Trillanes, sa totoo lang, maski ako, ikaw boboto ko. Presidente ha. Alam mo kasi ito Senado, pinamumugaran din to ng mga wala rin sa di ba? Wala rin sa hulog eh. Raul Villanada, shout out Raul ha. Greetings Kuya Rox at yung may bahay. God bless. In Palm Sunday sa inyo. God bless Raul. Alberto Olaer, shout out ha. Karoke, nasiraan na talaga si Kibuloy ng bait. Pati Muslim isinama sa kagaguhan niya. Baka bukas kakampi na ni Kibuloy ang FBI ng Amerika. Anong sabi ni Digong Duterte? Pastor, ikaw ang anak ng Diyos. Ako naman ang anak ni demonyo. Si Satanas, Karo. Wala talaga eh. Pero may pumapalakpak pa, puti. Amen. Sabi gung. Ano po kanina ng Jesus of Nazareth, oo. Nakakita ko na naman yung mga trolls, yung nagpapako ka pa ng Jesucristo. Putik yan, ang hirap isipin mga friend, no? Mantakin mo, pinamili ni Pilato ang mga gago kung sinong gustong palayain, si Barabas o ang Panginoong Hesus. Ang pinili ng mga gunggong na troll, Free Barabas. Ganyan nangyayari dito sa Pilipinas ngayon eh. Ito lang. Kung sino yung mga ulol, yun ay binoboto ng mga gunggong. Ay nako. Ito niya ito. Arlene tayo muli ito. Tama, Tatay Roque. Ang NFA artistang Laos na sa politika pumupunta para may pera. Tulad ni Lapid, Bong Revilla, Robin Padilla at iba pa. Wala namang nagagawa kahit interviewin, tanungin ng simple, di pa makakuha ang tamang sagot. Sayang ang pinasasahod sa kanila ng taong bayan. 2 milyon buwan-buwan. Ngaw! Kung kayo mga wala, ang kapal ng mukha nyo, no? Sana sinasahod din nyo, binipikakalat nyo sa tao, di. Raul Villanada ulit, Dahil sa katrayduran ng mga nakaraang namumuno at hanggang ngayon ay sila mismo nariringgan natin ng katrayduran sa bansa. Hindi man sila natin nakita sa pagkampi sa mamayan. Totoo, mamayan. Raul Villanada ulit, Walang kwentang sekretary ng DepEd, walang proyektong totoo pero humihingi ng pondo. May mga kabayan naman tayong bilib. Hanga pa din dito sa BP. Mga baliw nga. Wala ka naman dyan, Raul eh.
Bakit? Eh kung si Kibulog nga, yun oh. Daming naniniwalang tanga. Ng puti ko. Raul Villanada dito. Kailangan talaga wag tayong tumigil sa pagtuturo ng katotohanan. At katulad mong truth vlogger, Kuyang Rox, at wag mapapagod sa paglilingkod sa bayan. Oo. Wala eh. Dito tayo dinala ni Lord eh. Friend Sherwin Sapeda, shout out ah. Christian Sen, shout out. July 7, Alcantara, shout out sa inyong mga friend. Friend Amy Bingson, Dolor Garcia, Belinda Magtangog, shout out sa inyo dyan, sa Italy. Sabi ni friend Sherwin. No? Malupit na waka nga pagbati po ng impong basyang Team Tiaderi sa inyo pong lahat, mga Rocky Warriors the Great. Si Rox, alam naman po talaga natin bakit pagdating sa mga Chengwa, waka nga no say ang mga big time boss na taga Durian City. Di ba? Wala po silang pakialam kung magka-leche-leche man ang magka-windang-windang ang bansang Pilipinas. Ang mahalaga po sa kanila ay mission accomplished na po sila. They got what they want and what they wish for. Yan po ang malupit na parusa sa pinagdadaanan po ni Juan de la Cruz ngayon. Totoo yan pa rin. May diehard bubutante at nagpapasyunga, naniniwala sa mga pangakong Kastilyong buhangin. Pang-uuto at puro kasinungalingang ngunit dapat subalit. Tulad nga ng lagi mong sinasabi sa Rox, wala pa rin pong katapusang dusa at patuloy po nating pagpapahinog pa ng bukol. Extended warranty po sa Rox kasi may 6 na taong pa ulit bubunuin sa walang katapusang hirap si Juan de la Cruz. Totoo yan, friend. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, hanggat wala pong tamang direksyon at tamang namumuno, masasabi ko na lang po tiis pa more. Kung kailan po ang katapusan, si Lord lang po talaga ang nakakaalam. Totoo yan, friend Shelby. Magandang buhay po sa lahat. Taimtim na dasal po. Huwag po tayong mawawalan ng pag-asa at tiwala po sa Diyos. Ingat po tayong lahat, mga ka-warriors. Ganun na nga yun, friend. Yun na lang ano eh. Pag-asa nitong Pilipinas na to talaga eh. Chupista Bunaaw, shout out. Nakakatuwa ka po talaga sa pangingil mo sa mga taong gustong sumira sa ating bansa. Panggigigil, sabi niya. Oo, sino ba naman di manggigigil sa mga gunggong na Perden San Juan ulit oh. Ay, Perden San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, sa akin pong pananaw, hanggat ang kampo ni Kibs ay malayang nakakapagsalita at nakakakilos, walang pag-unlad at pagbabago ang ating bayan. Ito na ang panahon mo, PBBM. Silipin yung kampo na yan. Dadating ang oras kapag wala kang nagawa dyan. Sa mga yan, wala na kayong pag-asa sa politika. Kakainin kayo ng buong buo ng mga yan. Totoo. Pati buto mo ubus pag nakabalik yan. Yung klase na yan, Duterte, kinawa dyan. Yung ginawa niya kay Laila de Lima, ha? Patay kayo dyan. Ay nako, His Excellency. Nagkaroon na kayo ng lamat kapag sila ay nakabalik muli sa pwesto. Gagantihan PBBM. Baka pagsisihan mo ito. PBBM, nasa iyo na ang bola, alas, mesa at oras. Kailangan nang gamitin mo ito sa lalong madaling panahon. God bless po. Pakishare po ito, pakishare. Oo, baka makarating dyan kay His Excellency. Itong mga comments ng mga ka-warriors natin. Pero may advisor naman si PBBM. Hindi kaya matigas ang ulo mo, ha, PBBM. Kita mo na yung galaw ni Lisa Araneta eh. Hindi ka kaya inuumbag niyan? Kung ako, umbagin kita eh. Sa totoo lang. Ako na sa tayo ni First Lady, umbagin kita eh.
Tigas ulo mo eh. Kita mo lang ginagawa. Anteo si Lisa Araneta, hindi niya kaya magpagplastikan eh, no, mga friend. No? Pag galit siya. Pucha, si Maharliko, napapanood ko si Maharliko, mukhang may gano'n na rin eh, oh. Pag ganun ba, pag ganun? Okay na ako, ano sisabi? Wala rin magawa yata dyan sa ng kamote. Ano ba? Hindi ba pwedeng makialam ang ano dyan? Ireklamo niya yan at babastos dito, maski ba nasa Amerika yan eh. Binabastos niya, Pangulo ng Pilipinas. Ang lakas ng loob mo. Maharliko, bagay, wala akong pakialam dyan. Kayo lang naman nagdabanatan eh. Ba? Pamahalan kayo nung panahon ng ano. Ngayong hindi kayo nabigyan ng pwesto, ayan ang mga bunganga nyo. Ha? Tangina, mga klase, mga tao to, mga hayop na to. Tao pa ba kayo? Ewan ko, Lord. Alberto Olair ulit to. Karoke, anong sabi ni Pastor Apollo Kibuloy? Kalibel niya si Bin Laden, kaya pala ang drone ng CIA ng Amerika minamanmanan si Kibuloy para ihulog siya sa Pacific Ocean, Karoke. Marilo Pabianak, shout out Yeah. Blessed Palm Sunday po tayo at sa lahat ng mga ka-warriors. Di po ba may usapang term sharing ang unity? Doon pa lang po makikita natin ang motibo nila sa pagtakbo. Kaya ito po ang ginahinatnan ng ating mga namumuno. Nangingibabaw ang pagiging mga politiko kumpara sa dapat na sana ay tunay na paglilingkod sa ating mga Pilipino. Dumating nawa ang panahon na maging maayos na ang takbo ng ating bansa. Good day po tayo at sa mga ka-warriors. Hello, Miss Grace. Kasama ka pa rin namin sa prayer. Natapusin mo na ang laban kina Tay Roque at your sis Nay Cecil para naman makaramdam ka na ng gaan ng yung dibdib. Oh, may vlog na naman ako sa iyo, Grace Chingsay ka. Gaga ka talaga eh, sa totoo lang. Sayang tong babae na tong gago. Langit ka na sana eh. Sira ulo ka eh. Ito. Richard Ramos, welcome to the club. Feeling nice, Sarah Mau, Chinese siya kasi. Feeling nice, Sarah Mau, Chinese siya kasi. Nagkamal ng pera sa Chekwa. O, di ba? Shirley J. Sir, shout out Opo, Karox. Totoo naman ang sinasabi ni Senator Trillanes. Noon pa naman, lahat ng sinasabi niya ay lahat katotohanan. Oo, totoo naman eh. Dangan lamang noon ay walang nakikinig sa kanya sa Senado. Para kang bumabangga sa pader nung panahon ni Duterte. Kita mo na lahat ng sinabi niya noon. Ngayon, isa lang lumalabas. Di po ba, Xerox? Totoo. Ito, itong mga mga kampo ng demonyo na to na nandiyan sa Senado, maano kayo? Sasama ko na kayo doon sa gagawin kong vlog. Siguro, Mercury Santo, oo. Nagbablog ako. Gusto ko na ngayon eh. May pumapasok pa sa utak ko eh. Para maganda. Aanin ko lahat yan. Medyo mahaba po yun. Sana. Alberto Olaero ito. Karoke. Sa lahat ng artista ang kumindidato pagkasenador, si Rogelio de la Rosa ang matino, nanalo siya pagkasenador noong 1957. Sa ticket sila ni Carlos P. Padilla pagkatapos ng termino nila hindi na sila nakilam sa politika, nanahimik na sila. Pero si ex-senador Rogelio de la Rosa naging ambassador ng Cambodia at Netherlands. Correct me if I'm wrong. Hindi sila katulad ng mga politiko ngayon, katulad ni Digong Duterte. Pati pa ang spiritual advisor niyang anak ng satanas na si Kibuloy. Nakikialam pa sa gobyerno ni Presidente Bongbong Marcos. Dapat parusahan sila ni demonyo si Satanas
ang kakapal ng mga mukha nila, Digong, Duterte at Kibuloy Caroque. Totoo. Lahat sila. At paulit-ulit ko sinasabi. Hindi ka magtatagumpay sa politika kung hindi makapal ang iyong pagmumukha. There is no, sabi nga ni Sarah Capal, there is no permanent friend in politics, sabi niya. Walang iikot-ikot yung mata, no? Gago. Lahat ng tao sinungaling. Puta, klaseng vice presidente to. Ang puta. His Excellency, ikaw lang ang makakatapos ito. Oo. Ang kung ano sinasabi, patawag mo na yan si Duterte sa Kongreso, Senado. Wala na, di ba? Nasa iyo power. Ano ka ba? Simple-simple yan eh. Si Kibo, problema, si Kibuloy lang, di nyo makaya. Paano pa niya si Digong, di ba? Wala na. Klase. Paano nakakukuha investor niyan? Amado ka lang, shout out. Mabuti ka, Roque, hindi binigay ni BBM kay Sara Mau ang DND. Kung hindi, talsik na siya ay BBM. Totoo, palagi ko may plano siyang agawin ang Malacanang. Kung nagkataon, siya na ang nakaupo ngayon. Totoo yun, Amado. Akin mo. Department of National Defense, ang kwalifikasyon ni Sara, ROTC. Ba yan? Tapos uutusan mo mga PMAer. Ang putik yun. Ewan? Pilipinas, oh. Wala. Kaya parang kung nagamit lang ni Marcos Sr. na maganda yung martial law niya, nangayon ako dun. Bakit ka mo? Walang Senado, walang Kongreso, walang Vice President, walang eleksyon. Ang laking tipid. Oh. Kala natin, titino, di ba? Nung nawala na yung martial law, lalong nagka-leche-leche. Bakit? O, nung panahon nga ni Marcos Sr., kokote magnanakaw. Siya lang. Ngayon, putik yan. Lahat magnanakaw eh. Okinawa, Japan eh. Ha? Pabibilang mo sa daliri mo. Isang kamay lang ha. Huwag mo sama yung kabila. Sa isang kamay lang. Ang hindi magnanakaw. Ang lalaki ng sweldo niya, ng puta. Elizabeth Iscareo, sabi niya. Shout out ha. Good evening, Sir Rox. Ito talagang mga barko ng China. Grabe ang pangbubuli sa atin. Kinakaya-kaya lang tayo ng mga inchik na yan. Di sila marunong rumispeto sa ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Dapat aksyonan na ito ni BBM at wag siyang matulad dito kay Digong na bine-baby pa niya ang mga inchik na ito. Kaya, gising-gising, BBM. Yun nga, kumuha na ng proteksyon sa Amerika. Anong gagawin mo dyan? Hanggang di ka lumalaban, batok-batokan ka dyan. Parang batas kalye, friend. Hanggang di ka kumakasa, batok-batokan ka ng mga kalalabas ng bahay mo, ganun. Subukan mong lumaban. Di wala. Di ba? Ang nakakatuwa mga boss, yung Taiwan, yung China, mga barko ng China, pinapalayas ng Taiwan eh. Kanila na yun mismo. Province na talaga nila yun eh. Oh. Pero dito, wala silang karapatan. Putik yan oh. Parang anak ng pato. Salanan ni Digong yan. Wala ka na may pasisiin eh.
Nilaban ni Pinoy yan eh. Pagdating kay Digong, binasura ni Digong yung papel. Papel lang yan eh. Sige, tuloy kayo mga check. Welcome. Gawin nyo na lang kami probinsya, sabi nung bugo ko. Ako ng putik yan. Ay, nako. Federico Mandacolet oh. Karox, ayaw ko munang mag-comment diyan sa bagong pag-water cannon China sa ating mga sundalo. Nakakagalit na ng sobra ito. Isang duwag na presidente at isang vice-presidente na kampi sa kalaban. Yun eh. Bahala na Diyos. Nakakahiyang maging Pilipino. Sariling gobyerno natin ang nagpapahirap sa atin. Sang-ayon ako sa dyan, Federico Mandac. Ang sarap makipag-collab sa inyo, di ba mga friend? Malapit tayo sa magsasang oras. Elizabeth Iscare, oh. Isa pa, si Rox, talagang makapal din ng face nitong si Sara na to. Isipin mo, at pumunta pa sa rally para magpatalsik itong si BBM at para siya ang pumalit. Grabe ang kapal ng muka. At dapat gumising na sa pagkakatulog itong BBM na to. Ha? At sobra ng pinagagawa niya. At sobrang kampi pa kay Kibuloy na isang kriminal. At kriminal at BFF ang Chino. Wow ha. Dapat na talagang sipain na ito ni BBM o siya ang magpatalsik. Totoo. Wala eh. Rudelia Alpilor, shout out ha. Hello po Sir Roque. Mga buwisit talaga mga yan. Kasalanan ng mga Duterte ning sila ang mga kasalanan yan. Dapat gawan na ng aksyon ni PBBM. Yan Sir Rox. Dami nang yayari sa gobyerno ni PBBM. Daming salot. Yan lang po Sir Rox. Salamat po at God bless you always and your family. God bless Rodelia Alpilor. Erlinda, shout out. Brother Elias Ischo, shout out ha. Boyong Kong Balong. Eman Escalona, shout out. Sabi ni Sara. Sabi ni Erlinda. Sara Duterte, spy na sa administrasyong Marcos, resign to cabinet. Sara, walang delikadesa, kapit tuko. Yun pa. Hindi ba na? Ay nako. Is excess LNC ha. Ted, shout out Ted. Pabor ako Karoke sa analysis ni dating Senador Trillanes tungkol kay Sara. Kung bakit hindi pa niya sinisipa ni BBM sa DepEd. Kung hindi man personal ay political reason ang dahilan. Kung ganon, mahusay rumesbak ang team ni BBM sa mga Duterte. Pailalim nga lang, mag-iisip tayo. Bakit basta-basta na lang ibinigay ni BBM ang confidential fund ni Sara nang humingi ito pagkaupo pa lang bilang BP? Bakit siya ang ginawa ni BBM na DepEd Secretary kahit na gusto ni Sara ang maging Secretary of Defense? Kahit alam ni BBM na wala itong alam doon. Bakit hindi gumanti si BBM sa mga banat ng mga Duterte? Siguro ang mga kasagutan sa mga tanong na yan ay makikita at malalaman natin kung nangyari na. Pailalim nga eh. Kaya abangan mag-popcorn. Mani-mani muna tayo. Patay tayo dyan. Ito. Bergie Villar, shout out ha. Totally agree ako kay Senator Trillanes. Ako din. Pipito Duran, shout out. Unang solusyon dyan, Comelec, Smartmatic, hindi. Sabutante, idol na magic lang yung mga tao. Ako din. Sancho Panza de la Brosa, shout out. Al Ulalia, shout out ha. Hindi lang alam ng karamihan ang mga Pilipino, malala ang ginagawang kahayupan na ginawa ni Duterte sa Pilipinas. At mas malala pa ang gagawin ni Sara, walang AIDS, kung siya ang magiging Pangulo. Ang mga Duterte at kakampi nila ang nagbabayad ng mga trolls na survey, kaya lagi silang nangunguna. Good day Sir Rox at sa mga ka-warriors. God bless. God bless Al Ulalia. Margarita
Argonza, welcome to the club. Senator Trillanes, may senator next. Senator Trillanes, may senator next election. Hindi ka binoto noon. Hindi ko binoto noon, pero ngayon coming will vote for you. Kumpanya kita sa coming election from Northern Luzon, Isabela, kumpanya kita sa amin. Mabuhay ka, senador. Daming gusto tumakbo si Trillanes ulit. Ako din eh. Pero yun nga, inapangit kasi, ang daming tanga eh. Ted, sabi ni Ted. Ang pamagat ni Mike Abe sa vlog niya, Duterte and Kibuloy Camp, puro banat kay PBBM. Napanood ko, Ted. Pinuri niya dito ang lehitimong oposisyon na Liberal Party. Mabuti pa daw ang Liberal Party kahit oposisyon sa gobyerno ni PBBM ay hindi ito kinontra ang mabuting ginagawa ng gobyerno. Di tulad ni Duterte at Kibuloy, nagpapakilalang oposisyon ngunit gusto nilang pabagsakin ng gobyerno at ipalit si Sara. Ang comment ko lang naman sa vlog ni Mike Abe, ang Liberal Party tulad natin ay ibang makabayan vlogger ay kumakampi na lang sa tama at nilalabanan ng mali. Totoo naman yun, Ted. Yannick Cordobe, shout out Walang imik Team Duterte. Walang imik Team Duterte dahil sa secret deal. Kailangan magkaroon ng itlog si President BBM ipaglaban ang Pilipinas. Tayo rin kawawa, mauubos yaman dagat natin at oil deposit dyan sa West Philippine Sea. Totoo yan, Yannick Cordobes. May anong ginagawa nung may handang tumulong eh. Nang pating mo. Buwisit eh. Sa Kano, lumaban tayo sa Kano. Lumaban tayo sa Espanyol. Lumaban tayo sa Hapon. Pagdating sa Inchik, di kayo makalaban. Napasok na yung buong Pilipinas, pati mga pogo. Binaboy na ng todo. Wala. Nung araw, bata pa ako, yung mga Inchik na yan, magtataho yan. Magtataho, magbubuti. Mga 1957 na tatalim. Yung mga bata pa ako. Basta nun, walang masyadong mayama Inchik eh. Wala. Ngayon, yumaman at magbubuti, Pilipino. Magtataho, Pilipino, wala na. Nung araw, magbubuti, Inchik Beo, tululaway nga, di ba? Sabi. Ngayon, Pilipino, tululaway sa Inchik, ba? Anet Padua, welcome to the club. Parang may-ari ng buhay ng mga tao sila Sara. Mga walang konsensya sila. Nabi mo pa. Ano to? MS Paulo, welcome to the club. Sports Commission lang kasi magaling manuntok. Yun, dapat doon mo nilagay si Sara. Mission accomplished mga boss. Oo. Hanggang mamaya po, baka mapag-vlog pa ako ng minsan. God bless po. Mag-comment po kayo dito sa ano nangyayari sa Pilipinas, kung kailan yung mahal na araw tsaka naglalabasan itong mga maligno. Mga kalahi ni Kibuloy, Okinawa, Japan. Ano ba? Lord,